Kabilang sa tinalakay sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtutok sa kalusugan at kapakanan ng mga Pilipino, partikular ang zero balance billing sa mga ospital. Ilalagay na rin sa eGov app ang pagproseso sa medical assistance. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Live, Bien. Dayan, magandang balita para sa ating mga kababayan dahil ipagpapatuloy pa ng Department of Health ang zero balance billing, alinsunod na rin niya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation address. Dahil dyan, wala nang babayaran ang mga pasyente sa mga DOH hospital o pampublikong ospital sa buong Pilipinas. Sabi nga nila, mahal ang magkasakit sa Pilipinas kaya bawal ang magkasakit. Pero dahil sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation address, makasisiguro na walang babayaran ang mga pasyente sa mga pampublikong ospital para sa kanilang basic accommodation sa pamamagitan yan ng zero balance billing. Ginagawa natin lahat para matulungan kayo na magpapagaling at lumakas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. At bilang karagdagang tulong, ilalagay na rin sa eGov app ang pagproseso sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program. Ito ay para gawing mas unified, mabilis, transparent at accessible ang bawat hakbang sa pagpapaabot ng tulong medikal. So actually, nag-umpisa na kami no balance billing nung May 14 at kaya namin. So tuloy-tuloy na yan. All the 83 hospitals will be doing no balance billing. Tulong din dyan yung MAIFIP program, Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. Para kay Jocelyn na halos isang taon nang sumasailalim sa dialysis, malaking tulong ito para sa kanila. Bukod sa dialysis, nagpapakonsulta rin siya sa ospital para sa iba pa niyang sakit. Laking ginhawa sa amin para sa aming dialysis patient, lalong-lalo na sa sitwasyon namin na tinamaan ng ganito. Paiigtingin din ang bakunahan sa mga bata kasabay ng pagpapalakas ng kanilang programa na Purok Kalusugan at sa layong makapaghatid ng pantay-pantay na serbisyong pangkalusugan lalo na sa mga tinatawag na geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS o mga liblib at vulnerable na mga komunidad. Dinagdagan pa ng DOH ang mga doktor sa mga munisipalidad at lungsod sa buong Pilipinas. Sa pinakahuling deployment ng DOH Doctors to the Barrios Program Batch 42B, napuna na ang huling 20 munisipalidad sa iba't ibang rehiyon na nooy wala pang doktora. Suportado rin ng kagawaran ang pagdaragdag ng mental health counselor sa mga eskwelahan, base na rin sa kautusan ng Pangulo. Paiigtingin nito ang tamang edukasyon sa pangangalaga sa mental na kalusugan at paglaban sa anumang uri ng bullying. Kaagapay ng DOH dito ang Department of Education, Commission on Higher Education at TESDA. Samantala, palalakasin pa ng PhilHealth ang kanilang mga serbisyo at programa para sa lahat ng Pilipino. Kabilang na dyan ang kanilang yakap o Yaman sa Kalusugan programa. Naging hit itong Bukas Center. Ngayon, 53 na yan, meron pa kaming ipapatayong almost 31 this coming year. Nasa GAA na. So again, napondohan yan. So dadami pa yan so that it will be available all over the country. So sa lahat ng probinsya magkakaroon yan. Mahigit 50 bagong urgent care and ambulatory service o Bukas centers ang nagbibigay serbisyo na sa buong Pilipinas. Inilalapit nito ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga malalayong lugar para hindi na kailangang bumiyahe ng malayo at makipagsiksikan sa mga ospital ang mga pasyente. Ilan sa mga serbisyong hatid ng Bukas centers ay CT scan, X-ray, ultrasound, kumpletong laboratory at diagnostics at outpatient services. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 1 milyong pasyente ang nahatiran ng tulong ng Bukas Centers.
Dayan, suportado rin ng Department of Health ang mga lokal na pamahalaan sa pagtatataga ng tinatawag nating Health of Public Open Spaces. Kasama dito na gawing maaliwalas ang mga open spaces gaya ng parke at plaza, pati na rin ang pagpapatupad ng tinatawag nating Car-Free Sunday. Nariyan din ang tinatawag nating DOH Healthy Public Open Spaces Playbook na magiging gabay naman ng mga lokal na pamahalaan para mas mahikayat pa ang publiko na mag-ehersisyo, maging aktibo at maglaro ng sports na makatutulong para magkaroon ng malusog na pangangatawan. At yan ang update mula rito sa San Juan City. Balik sa'yo, Diana. Maraming salamat, Bien Manalo.